Naipakita ng Pangulo ang kanyang determinasyon na tuparin ang mga pangako sa ilalim ng kanyang pamumuno noong isang taon ayon po yan sa mga eksperto. Pero kulang pa rin daw siya sa sigasig para mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino, lalo na mga mahihirap. Kaya ang tanong, bagsak ba o pasado ang grado ng Administrasyong Aquino sa taong 2012? May news to go si Lay Alves. The Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. So ordered. Ang pagkakaalis sa pwesto kay Noy Chief Justice Renato Corona, ang Bangsamoro Framework Agreement, ang pagkasabatas na Sin Tax Law at Reproductive Health Act, ang paglago ng gross domestic product, record high indices ng Philippine Stock Exchange at paglakas ng piso. Ilan lamang yan sa mga masasabing nagawa noong isang taon ng administrasyon ni Pangulong Aquino, na minsang pinulaan sa tila kawalan ng aksyon at pinagmulan pa ng pinausong noy-noying. Patuloy ang noy-noying! Patuloy ang pagsawalang bahala! Kung ang mga eksperto ang tatanungin, anong grado ang ibibigay nila kay Pinoy para sa 2012? Pwede siyang i-consider na pasado for 2012. For one, yung inambisyon niya na mangyari noong 2012, like the Supreme Court Chief Justice impeachment happened, a number of bills which he considered priority bills, nangyari din ito na ipasa. Ipinakita niya na dahan-dahan lumalabas siya sa kanyang shadow sa anino ng isang unprepared, reluctant president in 2010. Subalit kamukha din ng kahit na sinong estudyante, may mga homework pa na kailangan gawin. Para kay UP National College of Public Administration, Dean Ed Naco, naipakita ni Pinoy ang kanyang determinasyon para makamit ang itinuturing ng milestones ng kanyang administrasyon noong 2012. Pero may mga puna rin. Nandiyan ang pinirmahan niyang anti-cybercrime law na umani ng mga batikos at na-question pa sa Korte Suprema. Kulang pa rin daw marahil ang sigasig ng Administrasyong Aquino para maibsan ang kahirapan. Hindi raw sapat ang Conditional Cash Transfer Program o programang Pantawid Pamilyang Pilipino. Naniniwala ako na yung Conditional Cash Transfer ay kamukha ng pangalan niya, pantawid lang talaga. Hindi ito yung nagbibigay talaga ng pinaka-solusyon dun sa pagkakaroon ng hanap buhay, pagkakaroon ng livelihood. Aminado naman ang Malacanang na talagang pantawid lang ang programang ito para sa pinakamahihirap hanggang sa makatayo sila sa sariling paa. Hindi rin daw ito ang natatanging programa ng pamahalaan para maibsan ang kahirapan. Pagdating naman sa usaping pang-ekonomiya, sang-ayon ang ekonomistang si Professor Ernesto Pernia, may mahalagang hakbang na nagawa ang administrasyon ni Pinoy. Nagpakita raw ng political will ang Pangulo nang maisabatas ang Sin Tax Reform Law sa kabila ng umunoy matinding pagtutol dito ng malalaking kumpanya. Gayon din ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act na mariing sinalungat naman ng simbahan. Probably I'd give him an A-. An A- siguro. An A- would be equivalent to 90 yata or something. Okay, mataas sir. Yeah, I think A- or B+. Well, he accomplished a lot in terms of policy reforms. Yung Bangsamoro was a major accomplishment. Framework agreement. And then, the Corona impeachment. Tumaas din daw ang investor confidence dahil sa kampanya ng Aquino administration kontra katiwalian. Pero aminado si Professor Pernia, gumanda man ang lagay ng ekonomiya, matagal pa bago ito maramdaman ng mahihirap na Pilipino. Kulang pa rin daw ang investments na magbibigay ng mga trabaho. Ang kulang natin yung foreign direct investment. Yung investment talaga sa mga manufacturing, mga factories, yung investment na sinasabing brick and mortar, no, na hindi naman parang in and out, no, parang hot money. Ang mas importanteng investment yung foreign direct investment na talagang natitigil sa atin, no, at saka nakaka-produce ng employment, mga trabaho, at saka naka-generate ng products. Para raw mangyari ito, kailangan pang gumanda ang investment climate sa bansa. Kailangan din ng mga bagong infrastruktura na mahalaga sa pag-arangkada ng ekonomiya. May kabagalan daw kasi ang implementasyon ng public-private partnerships sa infrastruktura.
Sa kabuuan, pasado at umani pa ng papuri ang administrasyon para sa mga nagawa nito noong 2012. Umaasa ang buong bansa na ngayong 2013, magiging masigasig pa ang administrasyong Aquino para matutukan ang mga problemang dapat pang solusyonan. Ayon naman sa Malacanang, marami nang nagawa si Pangulong Aquino at patuloy pang magsisikap para sa ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Lay Alves, GMA News.